Good morning, Joaquin. Alang-inang bati ni Natalia sa bagong dating. Pasensya ka na kung pinakialamanan ko na ang kusina, ayokong malipasan ng gutom si Jayden. It's fine. Walang gaanong emosyong tugon nito. Ako na ang magpapakain sa kanya. Daddy, natutuwa namang yamakap si Jayden kay Joaquin like kilala nito ang ama nito dati pa. She wanted to get mad at her son. Bakit ito ganun? Hindi ba siya sapat sa anak niya? Sure, mahinang aniya. Papanoorin ko na lang kayo. No, leave US, Joaquin answered. Gusto pa sana niyang kumontra pero niyakag na siya ni Sylvia palayo. Let them be, wika nito. What's he trying to do, mama? Win my child's heart at ilayo sa akin. Hindi niya napigil ang maglabas ng sama ng loob. Hindi sa ganun. Naniniwala akong gusto lang niyang maging ama kay Jayden. You are his mother, I believe that Joaquin would respect that. Sana nga, hindi ko kakayanin kapag nilayo niya sa akin si Jayden, ma. Ang anak ko lang ang meron ako. Mamamatay ako kapag nawala siya. Naiintindihan ko, Natalia. I suggest na mag-usap kayo ni Joaquin ng maayos. Pero pinapauna ko na sa iyo, hindi siya papayag na hindi niya makasama ang anak ninyo. Gusto niyang umiyak. Hindi siya pwedeng manatili roon. Batid niyang hindi papayag sina Joaquin at Natalie. Pero hindi niya rin pwedeng iwan si Jayden. Anong gagawin ko? She asked. Make an arrangement with my son. Sylvia suggested. For some reason, hindi pa niya nakikita si Natalie. Bagamat ipinagpapasalamat niya iyon ay hindi niya rin maiwasang matakot na isang sandali ay bigla na lang niya itong makasalubong sa loob ng bahay at susumbatan siya nito. Kailangang maayos niya ang lahat bago ito dumating. At alam niyang kay Joaquin siya dapat mag-umpisa. Nasa playroom ang mag-ama at walang sawang naglalaro. Labag man sa loob niyang pagbigyan si Joaquin dala ng takot na baka hindi na sumama si Jayden sa kanya ay nanahimik pa rin siya. Humihiling na sana piliin ng anak niya ang mommy nitong naging mommy at daddy nito nang sabay mula isilang ito. Joaquin, swerte siya dahil tulog na si Jayden nang magpasya siyang kausapin na si Joaquin. Can we talk, please? Lakas loob niyang dagdag. Tumango ito at sabay silang lumabas ng silid ng anak nila. Kailangan na naming bumalik sa Cagayan. Umpisa niya agad pagkasara pa lamang nito ng pinto. Andoon ang buhay namin at andoon ang trabaho ko. You can go anytime you want. Pero iwanan mo si Jayden, tugon nitong ipinagkibit lang ng balikat ang sinabi niya. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko pwedeng iwanan ang anak ko. Bakit hindi? Andito ako, Natalia. I am his father. I will take care of him. Alam ko at hindi ko ipagkakait sa iyo na maging ama kay Jayden. Pangako yan. Hayaan mo lang na bumalik kami sa dati naming buhay. My son can start a new life here with me. Napapikit siya. Hindi niya maiwasang masaktan sa pambabalewala ni Joaquin sa maaari niyang maramdaman sa mga sinasabi nito. Ina siya ni Jayden. Are you this heartless? Hindi na niya napigil ang manambat. Binuhay kong mag-isa si Jayden. Hindi ako nanghingi ng kahit na ano mula sa iyo o sa pamilya mo. Hindi mo kailangang manghingi dahil kusa akong magbibigay kung alam ko lang ang tungkol sa kanya. He's my son, Natalia. I will give him everything I can give. Ganti nito. Then what do you want me to do? Frustrated niyang tanong. Iwan ko ang anak ko. I would deeply appreciate it if you would do that. You're impossible. Naiiyak niyang bulalas. Hindi ko pwedeng iwan si Jayden. Please, understand me, Joaquin. You already have everything. May pamilya ka. You have Natalie. You have kids. Ibigay mo na sa akin si Jayden. He's all I got. Parang awa mo na. Joaquin smirked at gano'n na lang ang inis na naramdaman ni Natalia. Hindi ba siya seseryosohin ng kausap? Joaquin, please, lakas loob niya itong hinawakan sa braso. Kalimutan mo nang nakita mo si Jayden. You don't tell me what to do, Natalia. Hinalas nito ang pagkakahawak niya sa paraang tila ayaw nitong nididikit ang balat niya sa balat nito. If you want to leave, leave alone. Kung ayaw mong isama ko ang anak ko, then I'm not leaving either. Tinatigan niya ang tinig para may pabatid ditong hindi niya iiwanan si Jayden sa poder nito. You made your choice, Joaquin Montecarlo. I will stay here hanggang sa malaman ni Natalie na narito kami ng anak ko sa bahay ninyo.
I will ruin your relationship again. I will ruin your family. I will ruin you. Suit yourself, my love. He smirked again bago siya tinalikuran. She ignored the endearment. Hello, she was threatening him. Hindi ba ito natatakot na gawin niya nga ang banta niya? Come on, Natalia, maybe you aren't really a threat to begin with. Sino ka ba? Her mind told her habang pinapanood ang pagbaba ni Joaquin ng hagdan. She heaved a sigh. Kailangan niyang ihanda ang sarili sa magiging pagtutuos nila ni Natalie. Hindi ko intensyong saktan ka sa sasabihin kong ito, Natalia, but I think, deserve ng mag-ama mo na magkasama. Pinapanood nilang turuan ni Joaquin ng paglangoy si Jayden sa swimming pool sa bahay ni Sylvia. Naglamang kasi ang lola na pumunta sila roon. Naiinis siyang aminin pero tama si Sylvia. Nakikita niya kung gaano kasaya si Jayden at iniisip pa lang niyang ilayo ulit ito kay Joaquin ay parang nakikinita na niyang masasaktan ng sobra ang anak niya. Kaya ba niyang saktan si Jayden? Aaminin ko, Mama, pero hindi ko pwedeng iwan si Jayden kay Joaquin. Patawarin ninyo ako pero hindi kami pwedeng magtagal dito. Bakit hindi? Masyadong komplikado. Ayokong guluhin ulit sina Natalie at Joaquin. Masaya na sila at hindi pa sila kasal hanggang sa ngayon, Natalia. Nakangiting sansala ni Sylvia sa sasabihin pa sana niya. Bakit hindi pa? Nagulat niyang tanong. Napakahabang panahon na ang lumipas. Kung ganon ay mali siya nang sabihin niya kay Joaquin na may mga anak na ito kay Natalie kaya ipaubaya na nito si Jayden sa kanya. Bakit hindi siya nito itinama? Hindi ko alam ang dahilan. Kung gusto mong malaman ay tanungin mo si Joaquin. Siyempre hindi niya gagawin iyon. It was none of her business anyway. Kung hindi pa kasal ang dalawa ay wala siyang pakialam. Talaga ba, Natalia? Her heart teased. She began to unlove Joaquin Montecarlo when he refused to help her and their baby. But the moment she officially stopped loving him was when he never came to visit her at the hospital. Mula noon isinumpa niya sa sarili niyang kakalimutan na niya ang lalaki. It's not my concern to ask, Mama. But maybe you should ask. You have the right to know. After all, he fathers your son. Wouldn't you want to know his plans for Jayden? Napatingin siya sa ina ni Joaquin. May punto ito, pero sigurado siyang hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na magtanong. Excuse me madam, nasa labas po si Miss Natalie. Sabay silang napalingon sa sumingit na kasambahay. Nakaramdam ng panlalamig si Natalia. Let her wait in the living room. Narinig niyang tugon dito ni Sylvia. Hinawakan nito ang kamay niya pagkatapos. If it would help you, Joaquin's mother is on your side. Ninitian siya nito. 15 years na mula noong huling magharap sina Natalie at Natalia. They were still teenagers then and that was the time when Natalia begged her sister na ipagtanggol siya nito kay Barbara para tanggapin siya ulit. Pero ang magaling niyang kapatid, kasama ang kanilang ina ay ipinagtabuyan siya. Sino ang hindi magtatanim ng galit kung dahil do'y sa kalye siya pinulot? Natalia wasn't a saint not to harbor a grudge in her heart. Pero kung nakinig siya sa kasabihang what you sow is what you reap, sana hindi na lang siya nagtanim ng galit. Dahil yun mismo ang inaani niya ngayon. Ang kapal din ng mukha mong bumalik pa. Punong-puno ng galit ang tinig ni Natalie. Standing face to face with her twin sister, Natalia realized they aren't too identical. Paano niya napaniwala si Joaquin noon na siya si Natalie? Nananahimik ako, Natalie. Bakit hindi si Joaquin ang tanungin mo? Balik tanong niya. Totoong malaki ang kasalanan niya sa kapatid at inaamin niyang masama ang intensyon niya noong pumayag siyang magpanggap bilang ito. But in the long run, she did help them. Siya ang dahilan kung bakit maging sa kasalukuyan ay may tinatamasa pa rin itong kaginhawaan sa buhay. Siya ang dahilan kung bakit gumaling si Barbara though their mother would rather die than admit that. Talaga, kaya sumama ka pa hanggang dito. Gusto mo ulit akong saktan? Hindi ka pa ba nakontentong nagkaroon ka ng anak sa lalaking mahal ko? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin iyon? Joaquin took my son. Anong gusto mong gawin ko? Aniya, hindi ka dapat pumayag. Hindi ako pumayag. At hanggang ngayon kinukumbinse ko siyang ibalik na ang anak ko. Natalie, I swear, hindi ko ginustong narito kami ni Jayden. Talaga, halatang hindi ito naniniwala. I bet that you're here to take away my happiness again.
Sinusumpa ko, Natalia, this time, lalaban ako. Gusto niyang matawa, pero hinayaan na lang niya ang kapatid niya na mag-astang kontrabida siya sa buhay nito. Tinalikuran siya ni Natalie at dumiretso sa kinaroroonan ni Joaquin. Sumunod siya dahil naroon si Jayden. Kaya nakita niya nang umahan sa pool ang binata kasama ang kanyang anak para salubungin ng halik sa labi si Natalie. Pinigil niyang mapapikit sa sakit na gumuhit sa kanyang puso. Bakit siya apektado? She was over Joaquin Montecarlo. Matagal na. They looked like a happy family with Jayden still in Joaquin's arms except, Jayden was her son and she will not allow them to build a family including her baby. Kaya naman hindi na nag-isip na basta na lang siyang lumapit at kinuha ang anak mula sa ama nito. What's wrong with you? Asak ng binata. Nalalaman na ang anak ko. Bibihisan ko na siya. Ani ang nagtagumpay na makuha si Jayden na agad namang sumama sa kanya. Ayaw niyang ma-confuse ang bata sa mura nitong edad. Hindi dapat humahalik ng ibang babae ang ama nito sa harapan nito. Let them, babe. Narinig niyang wika ni Natalie. She walked away from the couple. Mommy, who is she? Jayden asked habang palayo sila. Why does she look like you? Why did daddy kiss her? Sinasabi na nga ba niya Aawayin talaga niya si Joaquin for acting shamelessly in front of their child. She's your aunt, Jayden. Her name is Natalie, sagot niya. Really? Sa gulat niya ay sumigaw ang anak niya. Hi, Auntie Natalie. Kumakaway pa nitong bati kahit papasok na sila sa bahay. Hinayaan na lang niya ito. Sinalubong sila ni Sylvia na agad siyang tinulungang paliguan si Jayden at bihisan na rin. Mommy, can we play with Daddy and Auntie Natalie? No, Jayden. Busy sila. Hindi dapat nakikisali ang bata sa mga matandang nag-uusap, sabi niyang pinasokan na ng formula milk ang bibig nito. He should stop asking. Masasaktan ito kapag nalaman nitong hindi sila magiging buong pamilya ng ama nito. Mommy, let's play. Inayawan ni Jayden ang gatas. No, baby, you've been playing all day. Kailangan mo ng matulog. Lamabi ito pero muli namang isinubo ang pinapainom niya. I love you, Mommy, he said stopping with his milk once again. I love you too, anak. Pinagmasdan niya si Jayden hanggang sa makatulog ito. She remembered how she struggled to keep her sanity intact when he was just a baby. Wala siyang kasama sa bahay kaya wala siyang karelyebo sa pag-aalaga. Idagdag pa na hirap siya noong burahin sa isipan niya si Joaquin. Ilang beses niyang naisip na magpakita sa lalaki at ipakilala rito si Jayden. She was thinking that maybe he could forgive her. And maybe he would choose her over Natalie. Kahit na para lang sa kapakanan ni Jayden, she would gladly have him in her life again kahit na hindi siya nito mahalin. Siyempre, noong makarecover siya at hindi na masyadong emosyonal, sinikap na niyang wag isipin ang mga iyon. Cause in reality, Joaquin Montecarlo would never be hers. She'd caused him so much pain at alam niyang hindi siya nito mapapatawad kailanman. But just as when she thought she was already okay, bigla naman itong sumulpot sa buhay nilang mag-ina ni Jayden. At heto na naman, nasasaktan na naman siya. Ang masama, siya pa ang lumalabas na kontrabida. Life is really cruel to her. Bakit hindi naman siya maging bida? Sa lahat ng pinagdaanan niya sa buhay, she deserved to be happy. Ako na, walang imik na ipinasa niya kay Joaquin ang natutulog nilang anak sa braso niya. Ginabi na sila nang balik sa bahay nito dahil nag-inarte pa si Natalie. Her sister wanted to make sure na hindi sila magkakaroon ng oras ni Joaquin. Akala naman nito doon sila nag-stay sa bahay ni Sylvia. Habang nasa labas ito at si Joaquin, Natalia had a heart-to-heart talk with her then mother-in-law. Ang alam kasi ni Natalie, binenta na ni Joaquin ang naging bahay ninyo noon. He made her believe that he did. But Joaquin did not sell the property, paliwanag ni Sylvia sa kanya. Bakit hindi? She asked. I don't know the reason. Dito naman siya umuwi kahit madalas siya roon. Nagpagawa pa nga siya ng silid para sa anak ninyong inakala niyang namatay. Natalia, Joaquin blamed himself for losing you and the baby. Sigurado akong gamaan ang pakiramdam niya sa kaalamang buhay kayo. So the kiddie room wasn't meant for Joaquin and Natalie's child. It was for his baby with her. Natouch ang dalaga sa nalaman.
Mama, can I tell you a secret? She asked na naging emosyonal. Although Jayden lived, ipinagluluksa pa rin niya ang kapatid nito. Our baby did die. Anong ibig mong sabihin? Halatang na-sorpresa si Sylvia. I was pregnant with twins, ma. Napaiyak na siya. Oh, I'm so sorry, dear. Niyakap siya ng ina ni Joaquin. Bakit hindi mo sinabi? Galit si Joaquin sa akin. Galit si mama. Galit si Natalie. Tita Belinda was not willing to take my side. Wala akong kakampi noon, ma. She remembered how hard it was. Minsan nga lang siya dinalaw ng ina niya noon at para lang sabihing nais ni Natalie na mawala na siya. Sana lumapit ka sa akin. Hinding-hindi ako magagalit sa'yo. Sana natulungan kita. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, ma. Hanggang sa napapayag nila akong magpanggap na namatay. Naisip kong tama sila, mas okay kung ganun nga ang mangyayari. Alam ko rin kasing hindi ako mapapatawad ni Joaquin at mas magagalit siya kapag lumapit ako sa'yo, mama. Isa pa na sa bakasyon ka at ayokong makaabala. I'm sorry. I'm sorry for lying to you and Joaquin. I know that you are a good person, Natalia. Gusto kong malaman mo na anak ang turing ko sa'yo. Maaasahan mo ako sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang soluhin ang mga problema mo. No, ma, masama ako. This is my karma catching up with me. No, what I see in you is a person who longs to be loved. Hindi ka masama, at kung ako ang pipili ng magiging asawa ng nag-iisa kong anak, ikaw ang pipiliin ko para kay Joaquin, Natalia. Salamat po, malaking bagay sa akin na naiintindihan ninyo ako. But I don't wish to ruin Joaquin and Natalie again. Sumunod si Natalia hanggang sa loob ng silid ni Jayden. Tahimik lang sila ni Joaquin mula pa sa bahay ng ina nito at bahagya lang silang nag-uusap kapag kailangan. Ramdam na ramdam ng dalaga ang disgusto nito sa presensya niya at kapalan na lang ng mukha ang pinapairal niya para manatili pa rin. Hindi niya iiwan si Jayden, dapat maging malinaw iyon kay Joaquin. Magpahinga ka na rin. It's very late, wika ni Joaquin. I'll just make sure Jayden is comfortable, tugon niyang tinatanggal ang sapatos ng anak. Inaasahan niyang iiwanan na sila nito, but he stayed. Are you going to sleep here? Aniya makalipas ang ilang sandali. Siya kasi ay sa guest room nito pinapatuloy. Is it alright? He asked, surprisingly calm. Oo naman. Tipid siyang ngumiti. Lalabas na ako. Humulik muna siya sa natutulog na anak. Good night, Joaquin. Hindi na tumugon si Joaquin kaya lumabas na rin siya. Kinaumagahan ay maagang umalis si Joaquin. Kailangan na raw nitong bumalik sa trabaho. Para makasiguro itong hindi niya itatakas si Jayden, pinapanta nito si Yaya Susan. Kay gwapo-gwapong bata, pakiramdam ko'y lumiit lang si Joaquin. Tuwang-tuwa ang matanda kay Jayden, hindi ba't tama ako? Ang gwapong bata nang naging anak ninyo. Salamat, Yaya, sabi niya. Jayden, what are you going to tell Yaya? Thank you po, her child said at lalong nanggigil si Yaya Susan. Very good. Now, let me tell you something, tiningnan niya sa mata ang anak. Yaya Susan took care of your dad since he was little. I want you to respect her all the time, okay? Hindi ka magbabad. Promise, mommy. She ruffled his hair. Malaki ang bahay ni Joaquin. Kahit maghapon silang magtagwa ni Jayden ay hindi sila mauubusan ng pagtataguan. Wala masyadong pagbabago roon maliban sa kiddie room. Sa katunayan, nakasabit pa sa living room ang malaking portrait nila ni Joaquin noong kinasal sila. Ayaw niyang tanggalin yan. Worry na may nabasa ni Yaya Susan ang nasa isip niya habang nakatingin sa larawan. Dahil nagigilty siya sa pag-aakalang namatay ako. Pwede. Inayos ng matanda ang salamin nito para makitingin sa tinitingnan niya. Pwede ring may ibang dahilan. May ipapakita ako sa iyo. Niyakag siya nito sa master's bedroom na kwarto nila ni Joaquin noon. Walang binago si Joaquin dito. Kumbaga pinreserve niya ang kwarto ninyo. Regular akong nagpupunta rito para maglinis. Nang sa ganon ay hindi madumi lalo na't nagkukulong dito si Joaquin kapag narito siya. Bakit niya gagawin yun, Yaya? Wala sa loob niyang tanong, mukhang totoong nahirapan si Joaquin dahil inakala nitong ito ang dahilan ng pagkamatay niya. Subukan mo ulit buksan ang puso niya, Natalia. Sa halip ay sagot ng matanda.
Naniniwala kami ni Madam na hindi gagawin ni Joaquin ang lahat ng ito kung dala lang ng konsensya. She forced a smile. No, she wouldn't do that. Hey, malalim na ang gabi at nauhaw si Natalia kaya nagpasya siyang bumaba para uminom. Kasunaroon pala si Joaquin at nakita na siya nito bago siya makapihit pabalik. Bakit gising ka pa? He asked. May hawak itong baso ng malamig na tubig habang nakasandal sa kitchen counter. Nauhaw ako, kukuha sana ako ng tubig, she answered na akmang lalampasan sana ito para kunin ang sadya niya. Have a seat, I'll get it for you, sabi nito, ibinaba ang hawak na inumin at tinungo ang fridge. Hindi na siya kumontra, naupo siya sa mataas na stool at ipinatong ang braso sa countertop. Naiilang siya dala ng alaala nila sa eksaktong bahagi na iyon ng kusina. He still believes she was Natalie that time. Ipinilig niya ang ulo upang itaboy ang intimate memory na iyon sa utak niya. Thanks, she murmured nang ibaba nito sa harapan niya ang tubig na mas kailangan na niya ngayon kaysa kanina. Silence. Bumalik ito sa pwesto nito kanina which was mere inches away from her. Ang dami niyang gustong itanong kay Joaquin pero hindi niya alam kung paano magtatanong ng hindi lalabas na nag-e-expect siya ng kahit na ano mula rito. Joaquin. About the baby, naunahan siya ni Joaquin. Malaki na si Jayden, Joaquin, saad niyang hindi tumitingin. And he loves you so much. Na parang nakilala ka na niya noon pa. The other baby, banayad nitong putol sa kanya. Natigilan siya pero hindi pa rin niya ito nilingon. She shouldn't have told Sylvia. Nalaman tuloy ni Joaquin. Hindi naman siya galit. Natalia no Joaquin will find out one day. Nagulat lang siya na sinabi agad ni Sylvia sa anak nito ang tungkol doon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hinayaan mong isipin kung nagsinungaling ka. Dahil hindi mo kailangang malaman. Really, don't you think I have the right to know? You do, but I had to make a choice, giit niya. Ayaw ko nang guluhin kayo ni Natalie. Hindi mo na nga dapat nalaman. So anong akala mo, dahil hindi mo sinabi sa akin ang totoo, matutuwa ako sa iyo? Nararamdaman niya sa pagsasalita ni Joaquin na nasasaktan ito. Did you think that by hiding it from me, it would hurt less? I'm sorry, napayokong sabi na lang niya. Ayaw na niyang makipagtalo lalo na't sensitibo pa rin sa kanya ang usaping iyon. I didn't tell you so you would stop blaming yourself. You don't deserve to feel the pain dahil wala kang kasalanan. It was all my fault from the beginning. Bahagyang gumaralgal ang tinig niya. Why does it still hurt so much? Ang tagal na, may anak naman siyang nabuhay. Pero kapag naiisip kasi niyang dalawa dapat ang mga anak nila ni Joaquin, para pa ring pinipiga ang puso niya. Pakiramdam niya hindi siya nag-ingat at hindi siya karapat-dapat na tawaging mabuting magulang. Ako lang dapat ang masaktan. You deserve to be happy, Joaquin. I'm sorry, Natalia. Napaangat siya ng tingin sa katabing binata. I'm sorry if you have to go through the pain alone, dagdag nito. Kaya naman kung naiiyak lang siya kanina, napaiyak na siya ng tuluyan ngayon. She didn't think na darating ang oras na iyon na pag-uusapan nila ang sinapit ng isa nilang anak on that fateful morning. Most of all, hindi siya nag-e-expect ng sorry galing kay Joaquin. She only expected him to be mad at her forever. It wasn't your fault alone. In fact, it was I who should be blamed. I'm sorry for causing you to lose our child, Natalia. I did not mean it. Joaquin said, mirroring the same sadness in her eyes. Lumapit ito sa kanya at ikinulong ang mukha niya sa mga palad nito. Please forgive me for hurting you that day. Hindi siya makapaniwala, but between uncontrolled sobs, she smiled at Joaquin. I forgive you, anas niya. Joaquin smiled as well. Kumislap ang mga mata nito sa mga luhang nagbabantang mahulog mula roon. Thank you, he whispered, then closed their distance with a hug, the kind she was missing so much. To be enveloped in his arms is still the best feeling for Natalia. But she also knew that it meant nothing more than a hug of comfort.